Maya-maya dadating na si Mama. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ama, makakapalan ko na yung mukha ko. Kailangan ko ng tulong mo. Wala na kasi akong ibang malalapitan eh. Sinasabi ko na nga eh. Pag nagkanda leche-leche ang buhay mo, dito rin ang bagsak mo sa akin. Sumama ka ba naman sa malas? Eh di, paanong di mamalasin yung buhay mo? Ma, pwede ba wag na muna natin yan pag-usapan? Pagpaliban na lang muna natin yung mga galit. Ma, kailangan ni Eden ngayon ng tulong mo. Naubos na lahat ng savings ko. Tapos kailangan ko na siya agad ipagamot. Nagmamakaawa naman ako sa'yo. Matulungan mo kami. Kahit hanggang mamayang gabi ka magkwento, wala kang tulong na mahihita sa akin. Alam mo, ayoko sa babaeng yan. Bakit ba pinagpipilitan mo pa? Kaya si Hodang mamatayan, wala akong pakialam. Mahal, humanap na lang tayo ng ibang mahihinga ng tulong. Hindi. Ma, nagmamakaawa ako sa'yo. Kahit ano gagawin ko para lang maligtas naman yung buhay ng asawa ko. Maawa naman na kayo, please. Wala kang gagawin. Kung gusto mong bumalik dito, iwan mo yung babaeng yan at lahat ng to makakamtan mo uli. Hanggang ngayon, pera pa din? Hanggang ngayon, ito pa rin yaman yung iniisip mo? Hindi mo to madadala sa hukay. Magkaroon ka naman ng puso, ma. Hindi ko hahayaan na mamatay yung babaeng pinakamamahal ko. Ikaw na lang yung tanging taong pwede kong lapitan. Pwede ba matulungan mo na lang kami? Kahit lumuha ka ng dugo, kahit sabihin mo pang lumuhod ka sa harap ko, iisa yung desisyon ko. Kahit mamatay ang babaeng yan, wala akong pakialam. Naintindihan mo? Nagsasayang lang tayo rin pareho ng oras. Makakaalis na kayo. Wala kang kasing sama. Eden, halika na. Eden, lumabang ka ha. Huwag mo kong iiwan. Gagawa ko ng paraan. Lahat. Gagawin ko para gumaling ka. Magandang araw po, Mr. Layo. Dok, kamusta na yung lagay ng asawa ko? Medyo masamang balita po ito, pero kailangan na po talaga maoperahan ng asawa mo sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, baka ito na yung maging dahilan ng pagkamatay mo. Dok, gawin niyo yung lahat. Gawin niyo lahat para mabuhay yung asawa ko. Anong kailangang operasyon? Gawin niyo na agad. Ano ba, Layo. Dok? Mr. Layo, minahon ka. Malaki-laki rin po kasing halaga yung kailangan niyo dito. Kaya, Magkano? Sabihin mo, Dok! Magkano? Sabihin mo, Dok! Magkano ang kailangan? Mr. Layo, 1 million po ang kailangan niyo. 1,000,000? Opo. Saan ako kukuha ng 1,000,000, Dok? Dok, baka pwedeng gawin niyo na muna yung operasyon bago ako makahanap ng pera, gagawin ko na lang ng paraan. Mr. Layog, gagawin naman po namin lahat ng makakaya namin. Pero may palisiya po kami dito sa ospital na kailangan nyo muna pong magbigay ng bayad bago namin ito maumpisahan. Baka pwedeng maawa ka na lang, Dok, sa asawa ko. Hindi ko kakayanin kung mamamatay siya. Mr. Layog, ginagawa po namin lahat ng magagawa namin. Yun na lang po talaga yung kailangan natin ngayon. Pasensya na, Mr. Layog, pero kailangan mo talagang magbayad. Mahal. Gagawa ko ng paraan, ha? Dito ka lang. Oo, andito na ako. Kitain mo na lang ako. Oo, mag-aantay ako ha. O sige, wait na lang kita dito ha. Okay.
Hold up to. Ibigay mo na lang sa akin yung cellphone mo kung ayaw mong masaktan. Sabing hold up to eh. Akin na yan. Putok mo. Akin yung cellphone mo. Sabi ko, iputok mo. Hindi ako natatakot dyan. Tsaka, alam ko naman di mo kayang gawin yan. Diba? Ganto oh. Oh, ayan. Iputok mo! Hindi ako natatakot dyan. Tsaka, alam ko namang hindi mo kayang gawin yan. Diba? Ano bang problema mo? Alam ko hindi mo kayang gawin yan. Alam ko, hindi ka masamang tao. Pwede mong sabihin. Ito. May sakit kasi yung asawa ko eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Halo-halo na yung natakbo sa isip ko. Hindi ko alam yung gagawin ko pag nawala yung asawa ko. Kaya hanggat maaari, lahat gagawin ko para lang mabigyan siya ng pangalawang buhay. Naiintindihan kita. Kahit naman ako sa posisyon mo eh. Kapag ganyan yung sitwasyon, lahat gagawin na iligtas na yung asawa sa kapahamakan. Pero yung paraan na gagawin mo na yan, yung naisip mo na yan, hindi yan tama. Tama na din na nagkita tayo. Pwede ka lang tulungan. Tulungan. Kano ba kailangan mo? Kailangan mo ba ng pera? Pampa-ospital? Ano? Pampa-opera? Lahat. Tutulungan kita. Huwag mong gawing masama yung sarili mo. Kasi alam kong hindi ikaw yan. Ganito na lang. Sumakay ka na sa kotse ko. Puntahan natin yung asawa mo sa ospital. Talaga po. Tara. Pasensya ka na. Okay lang, naiintindihan ko. Tara. Sir Layo, congrats. Successful po yung operation ng misis mo. Dok, alam mo, ako din hindi ako makapaniwala. Unti-unti na nga bumabalik yung lakas nito ni Eden eh. Good news yan. Siya nga po pala, gusto ko lang ipaalam sa inyo na lahat ng bill dito sa ospital, fully paid. Wala na kayong babayaran. At pati yung ire-reseta ko sa yung mga gamot, wala na rin kayo po problemahin dahil bayad na po lahat yan. Hulog talaga ng langit si Miss Arian. Alam ko siya lahat nagbayad nun. Dok, maraming salamat din po. Tsaka, hindi niya pinabayaan yung asawa ko. Wala nga naman yun. Lahat ng to, hindi naman mangyayari kung hindi sa tulong ng nasa taas. At bukod doon, binigyan kayo ng taong makakatulong sa inyo. Oh, mahal. Narinig mo naman lahat ng sinabi ni Doc. Kailangan mo na lang ngayon kumain ng mga masusustansyang pagkain, lagi kang iinom ng tubig, aalagaan kita para mabilis na bumalik yung lakas mo. Salamat talaga, mahal ha. Kasi hindi mo ako sinukuan. At kahit anong mangyari, nandito ka pa rin sa tabi ko. Basta, kailangan mo lang tulungan yung sarili mo. Kumain ka ha. Ikaw, di ka pa naman nakain ng gulay. May niluto ako dun. Ayusin ko lang. Sige. Miss Arian, hindi ko alam kung saan ako magsisimula pero maraming salamat sa tulong na binigay niyo sa akin. Kung hindi niyo ako tinulungan, baka hindi ko nakasama ngayon yung asawa ko. Naku, wala yun. Huwag niyong isipin yung tulong ko. Kusang loob kong binigay yun. Tsaka, karangalan ko yung makatulong ako. At least nakapagbigay ako ng panibagong buhay dito kay Miss Eden. Alam niyo po, kayo talaga yung hulog ng langit sa amin. Kayo yung swerte namin. Tignan mo, kahit papaano, nakakaraos pa rin kami sa pang-araw-araw namin. At saka, hindi lang tulong para gumaling yung asawa ko yung binigay mo.
Binigyan mo pa kami nitong hanap buhay. Naku, wala yun. Alam ko naman na tong business na to, tong restaurant na yung nalagaan ko, mas lalo niyong aalagaan, tsaka mas papaon na rin. Tsaka alam ko naman na mabubuti kayong tao Kaya deserve niyo lahat ng ibinibigay ko at mga darating pang blessings sa inyo. Ikaw din, Miss Arian. Deserve na deserve mo yung mga blessings na meron ka. Tsaka, mahal, hindi natin pababayaan tong restaurant, ha? Oo naman, alam niyo itong restaurant na to, parang tinuring na rin namin na pamilya. Kasi lahat ng magagandang alaala dito namin nasimulan ulit. At tsaka yung mga empleyado na parang turing din namin na pamilya. Yun naman talaga ang sikreto. Kailangan yung mga empleyado, ituring nyo rin ng pamilya. So, paano ba yan? Ako aalis na ha. At tong 5th baby ko, inyo na. Alagaan nyo ha. Opo. Baka mali pa ako sa lakad ko Ingat ka po. Salamat. Salamat. Ingat kayo ha. Opo. Mahal, wala akong masabi sa sobrang buting puso ni Miss Arian. Kaya nga. Pero alam mo, dahil sa mga tulong na binigay niya sa atin, plano ko rin na tumulong sa ibang tao na nangangailangan. Hindi sana sasabihin ko sa'yo Tulungan natin yung mga taong may sakit at saka yung totoong... Sandali May tumatawag. Hello? Ha? Okay, sige. Sino daw yun? Si Mama daw. Na-stroke. Ano? Kung ganun, puntahan natin. Ha? Puntahan natin. Bakit natin pupuntahan? Nakakalimutan mo na ba yung ginawa niya sa atin? Nung pinagtabuyan niya ako, na parang hindi niya ako anak, hindi ako pupunta sa kanya, Eden. Alam kong marami tayong pinagdaanan dahil sa mama mo, pero sa ngayon, kailangan niya tayo. Isa pa, di ba? Kasasabi mo lang, natutulong tayo sa may sakit. Tsaka, di naman naiiba si Mama Gina, di ba? Nanay mo yun. Wala ka na mahanap na ibang nanay, kundi siya lang. Kaya puntahan na natin. Sige, dahil yan yung gusto mo. Tara. Ma'am, may bisita po kayo. Ma? Ma'am, sir, aywan ko po muna kayo ha. Sige po, salamat. Ma'am, mauna na po ako ha. Salamat. Ma, nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Na-stroke ka daw. Kaya, pumunta kami ni Eden ngayon dito sa'yo para bisitahin ka. Salamat naman sa pagbisita nyo. Wala po yun, Ma. Lagi po kaming nag-aalala sa iyo. Lalo na nagkasakit ka. Kaya pumarito kami kaagad. Natutuwa po kami na nakita ka ulit sa mahabang panahon. Ma, hindi ito yung pagkakataon na gusto ko na magkita tayo sa ganitong sitwasyon. Sa totoo niyan, matagal na kitang gustong makita. Pero kasi masyadong masakit yung ginawa mo sa akin. Pero mas masakit na makita kita na ganyang kalagayan mo. Kaya hindi kita matiis, pumunta kami dito. Humihingi ako ng pasensya. Pasensya sa inyo. Sa lahat ng nasabi ko. Sa lahat ng ginawa ko. Ma, naiintindihan po namin bakit nyo yun nagawa. Bakit ayaw nyo sa akin dati. Pero ito na kami ngayon. May mapapatunayan na kami sa iyo na sa lahat ng pagsisikap at pagsubok sa buhay namin, nandito pa rin kami, nakatayo. Tsaka ma, sa ngayon siguro mas kailangan mo ng pagmamahal kaysa sumbat. Kaya andito ako para alagaan kayo. Kami ni Eden. Kasi mahal na mahal kita kahit na ganun yung naging ugali mo sa amin noon. At may isa pa kaming balita. Magkakaapo na po kayo. Tsaka sana yung apo mo kambal. Kasi di ba meron tayong lahing kambal?
Kaya na umiyak, ma. Tara.